Lagi po ako nanonood ng mga videos nyo. Sana po mapansin. Ask ko lang po kung anong tamang lalim ng vagina or may tamang lalim po ba talaga ito. Magkakaiba ba ang lalim nito? Thanks po. Huwag nyo na po sanang i-mention ang name ko. Thanks and God bless. Okay, ang vagina po is a sex organ naming mga babae and part of the birth canal kung saan dumadaan po ang baby kapag lumalabas siya. Research estimates po na ang average depth ng vagina is around 2 to 5 inches or 7 to 10 centimeter. Meaning, hindi po pare-pareho ang lalim ng vagina ng mga babae. Kaya yung iba, pag nanganganak, di ba, minsan sinasabi ang bilis manganak. Yung iba naman nagsasabi na hirap silang manganak. Yung iba naman na may mga kapartner at nakikipagtalik doon sa kanilang mga mister, minsan nahihirapan daw sila kapag medyo malaki yung size ng ari nung lalaki. Yung iba naman kayang i-accommodate kung ano yung size na yon. So, ang depth po ng vagina and appearance ay paiba-iba talaga. Kasi yung haba na yon, kapag umabot po sa dulo, nandun na po ang cervix ng mga kababaihan. May mga babae pong napi-pleasure kapag tinatamaan yon. Pero namang mga kababaihan na medyo painful sa kanila kapag tinatamaan na yung cervix nila. Ang vagina din po ay kayang lumaki yan ng kasing laki ng ulo ng bata. So, para mas malinaw po, kasi hindi natin makikita yan kasi nasa loob yan. So, halimbawa, ito po, vagina. Depth nito ay nasa 2 to 5 inches or 5 to 12 centimeter. Pagkatapos po niyan, nandun na po ang cervix. Pagkatapos po ng cervix, nandun na po ang uterus. At kapag tinakpan mo naman yan, andyan na po yung labia minora, labia majora, vulva naman po ang tawag dyan. Makikita mo na yung pinakalabing maliit, labing malaki, tinggil, and also yung ating labasan ng ihi at yung butas. So, what affects vaginal size? Ang lalim po at size ng vagina ay pwedeng magbago depende sa situation. Pwedeng ma-stretch ito depende kung ano yung ipinapasok niya. For example, nagpasok ka ng tampons or malaki yung size ng ari ng kapartner mo, maliit naman yung size or medium size. Kung meron kang pinasok na finger, na toys. Another question, nagbabago ba yung itsura ng vagina over time? Ang sagot po dyan, hindi po nagbabago ang itsura ng vagina dahil nasa loob po yan. Kahit na nagkakaedad ka na, yan na po talaga yung itsura ng vagina natin. However, yung labia po or yung pinakalabi doon sa vulva o doon sa labas, pwedeng magbago yan over time. Halimbawa, nagkakaedad tayo, yung labia mo na dati talagang maganda. Pero kapag nagkakaedad po tayo, lumiliit na yan. Dahil po yun sa estrogen ng katawan natin. Nagdi-decrease po ito over time pagka nagkakaedad na tayo. Kaya ang tendency, nare-reduce po or nababawasan yung fat and collagen. Kung dati, medyo mataba, ngayon, unti-unti na siya lumiliit na. Pwede rin po magbago ang kulay neto. Minsan pumuputi, minsan naman darker dahil naman po sa hormonal imbalance or hormonal changes over time. Sabi naman nung iba, nagbago daw yung itsura ng kanilang vagina after nilang manganak. Dahil po yun, na-stretch yung mga tissue para ma-accommodate yung paglabas ng bata. Pero over time, bumabalik po yan sa dati. Hindi po yan permanent. Kapag hindi ka na nagagalaw ng partner mo or matagal ka nang walang tali, bumabalik yan, sumisikip yan. So, kung ang size ng penis ng iyong partner ay nasa 4.5, 5.5, or around 7 to 10 cm, kayang-kaya po i-accommodate ng vagina natin yan. Pero kung mas malaki dyan, may mga report po na may mga vaginal discomfort. Kaya hindi ka na komportable kapag average na yung pumapasok sa'yo. Mapa-toys man ito or mapa-ari. So, self-care tips po para mapanatiling healthy ang vagina. Huwag nyo pong huhugasan yung loob ng vagina natin. At huwag gumamit ng matatapang na produkto na panghugas or pang-spray. Kasi pwedeng masira yung pH level ng ari natin. I highly recommend this product. Ito po ay feminine wash na panghugas, pampaputi. Very mild ang formulation. moisturizing, antibacterial, and may whitening complex. So, makakatulong para pumuti yung mga singit-singit and also down there. Meron din pong panlalaki yan, yung kulay blue. This is only 198 pesos. Mabibili nyo sa Shopee and Lazada. Huwag din pong magsusuot ng mga masisikip na panty or masisikip na pantalon kasi pwedeng mag-cause ng irritation yan. Also, kapag katapos magtalik, dapat mas maganda rin po kung iihi tayo para ma-avoid yung risk ng UTIs or urinary tract
infection. And huwag hayaang basa yung panty or swimsuit pagkatapos natin mag-swimming tapos hinahayaan nyo na nakasuot pa rin sa inyo yung swimsuit ninyo, hindi naman na kayo naliligo. Dapat pagkatapos magpalit na agad kung hindi na po babalik sa pagligo. Dahil may risk din po iyan sa infections. So ang summary po ng video natin, ang vagina po is an organ. Ginawa ito para accommodate ang both childbirth and sexual activity. However, kung nakaka-experience po kayo ng pain during talik, possible na mababaw yung inyong vagina, baka kaya nilang i-accommodate niyan is around 2 inches. So, please talk with a doctor para sa support. Kasi pwede nilang i-investigate yan, yung underlying causes of pain, at pwede nila kayong ma-refer sa isang espesyalista. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na napag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!